Hindi naman right angle yan, Chuck. Cut natin. Select and then delete. And then, check natin dito sa image sa kabila. And then, as you can see, offset siya. Kasi offset yung pagkakalagay natin. So, select, long press Alt, and then try natin. Error. Operation. Why? Bigat ng system, Clark. Hindi Error. talaga gumagana yung ano boss, minsan. Minsan gumagana. Tapos kapag ginrop ko na, gusto ko pa rin i-alt drag. Ayaw na. Kagaya niyan, lumilipat. Wait lang. Alam ko to eh. Kuklose ko to. Kailangan mag-reopen na bago. Ito yung problema sa beta testers. Kailangan pa namin ilag kung ano yung mga errors na nangyayari dito. Try nga natin. Kung kakagat na. Ayun, kumagat na. O, di ba? Nagpa-shift na siya. Kailangan na i-close reopen. So, papalitan ko to. Tatanggalin ko yan. Pangit yung pagkakagawa ko dyan. Mas maganda dito. Mas magandang kumuha dito eh. So, relabel natin. Ulit. And then, as you can see, medyo laggy yung system. Hindi po iyan sa inyo. Tatry nga natin kunin tong puti. Baka accurate din siya sa kabila. Kasi kung maging accurate siya, di ayan na lang. Shit. Ayun. Ayun, pumasok naman siya. Tapos, change, check natin sa ibang frame. As you can see, okay na lahat. Diba? So now, we have to select again, and then group it again. And then, in that sense, pasa. So for now, meron kayong tanong? Okay na, Madam Minda, pwede ka na pumuntanong. Palagi bang ganyan, sir? Isa lang talagang building ang gagawin? O merong... Isa lang. Isa lang palagi? Yes. Sa map mo? Depende yon sa target building mo. Ako hindi ko na tinitignan kasi yung target building kasi nasanay na ako na kung ano yung nasa harap ko, ano yung nasa gitna ng screen ko, ayan yung target building ko. Hindi ko na pinapakialaman yung nasa paligid ko. Kagaya nito, napakaraming building sa paligid, di ba? Pero alam ko, yung nasa gitna na to, ito lang yung target building ko kasi kahit i-check ko pa yan, hindi naman siya maklik. Kailangan i-close reopen. Pinapahiya ako ng software na to. Kay Clark kasi to eh. Extol din boss, hindi gumagana sa akin. Kinakrush ako. I-close mo tapos reopen mo. Clear user, clear log. So, ayan as you can see po. 'Di ba? Hindi ko nang pinapakialaman yung iba kasi ayan lang yung target building ko. Kung ano lang yung nasa ng frame mo, yan lang yun siya. Mostly, yung target building. So, hindi ganyan kahirap tumingin or mag-check or gumawa mismo. As you can see, hanapin nyo lang, fan out nyo first kung asan yung top layer. So, para sa akin, ito yung top layer niya. So, for now, le-label ko muna yan as letter F. Okay. Medyo kumakagat pa yung daliri ko dito sa software na to. Tapos, select that label, drag it, tansyahan muna. Okay, tansyahan muna. So, dito ako tatansya dito. Sa part na yan. So, siguro, ayan, okay na yan para sa akin. For now. Okay, ililipat ko na lang mamaya.
So eto, Sige. select this one, drag it up until sa part. Yes, any question? Ha? And the next layer is yung parang eto, yung top layer na iba yung texture yung nasa taas. So, kailangan natin naman i-fan out kung asan yan. Kung hindi kayo marunong maglipat-lipat. Kasi pag nasanay naman kayo guys, sa pagpalipat-lipat natin ng frames, yung mangyayari, madidelay kayo. Kasi yung iba sanay na sa isang frames lang gumagawa. So, in that sense, madidelay kayo. So, better to find a perfect na view or perfect na frame para sa inyo and then dun kayo mag-start. Okay? So, ito siguro yung pinaka-perfect para makikita nyo doon. So, hindi pa naman tayo nag-shift or nag-swap. So, ngayon gagamitin ko na siya. So, ito siya. Okay? Tapos, as you can see, ito, nakalutang. So, ito gagamitin muna natin. Kukunin natin tong frame na to. Yung layer na to. Na-capture natin. And then, as you can see, guys, as you can see, medyo offset siya, di ba? Kung offset siya, try natin gamitin yung Alt button para i-match siya na maayos. Ayun, pwede na yan. Pwede na yan. So, okay na. Next naman is yung next layer niya. Next layer is yung nandito sa labas or yung outer layer niya. So, dito naman ako magsasnap. Ganyan. Tapos, iikot ko lang dito. Dito na ako magsastop. Tapos, click F. And start to label this part right here. And in that sense, okay na. Di ba? Tapos, select them all. Group them. As you can see, wala nang confirm, right? Kasi kapag nag-select kayo, right-click, walang lalabas. Coordinates yung lalabas. Di ba? Wala. So, walang confirm. Make sure nyo lang na perfect yung pagkakagawa nyo. In this sense, pwede ko na itong isubmit. Click Ctrl A, then space. So, for now, meron kayong questions about this? Puro big building. Oo. Masanay na kayo. Hindi, baka kasi may residential. May mga residential actually. First map ko kanina residential nakuha ko. Pero hindi naman siguro palagi. Kahit residential guys, dito minumulti-layer ha. So make sure na gawin yung multi-layer yung residential sa 3D matching. Okay? Benchmark, sir. Benchmark usually is 120 layers per 75 pesos. So sa ginawa nating mapa sa last, meron yung 3 layers. Okay, which is the top, the second, and yung next. So 3 layers na yon. So pag 120 to 140 layers, yung mangyayari is yung kukunin ko na lang na layers na kailangan ko na lang ipasa is nasa around kung 120 layers lang, nasa 117 layers na lang, di ba? Madali lang yung kunin kasi hindi lahat ng bahay is tag-iisa, tagdadalawa lang yung layers. The more layers, the better. Kasi mas mapaparami. Minsan may isang mapa umaabot agad 50 layers, may isang mapa umaabot ng 20 layers, so hindi yung ganun kahirap abutin yung benchmark. Sa residential boss, multi-layer lang, no need to group. Pag sinabi pong multi-layer, kailangan i-group yan. Walang multi-layer na hindi ginugroup. Okay? Walang multi-layer na hindi ginugroup. Kapag sinabing multi-layer, dapat naka-group yan. More layers, more complicated. Yes, actually, yes, ganun talaga yung issue. Kapag more layers, it is most likely more complicated building. Pero, hindi yung ganun kahirap eh. Kapag marunong kayo mag-fan out ng layers. Tuloy-tuloy lang kasi yan eh, para yung puzzle. Okay, para lang yung puzzle.
na kapag nakita nyo na yung top layer, tuloy-tuloy na, pababa na ng pababa ng pababa yan. Para ka lang nag-AutoCAD yan. Oo. Pero hindi naman, aminin naman natin, hindi naman lahat nakapag-AutoCAD, di ba? Sir, wala po bang red dash line sa left frame na itatama sa layer? Walang ganon. Meron. Okay, software crash na siya. 2100. Sir, explain din sa kanila, sir, kung kailan pwede gamitin yung clear, add clear tapos yung change. Yung clear tsaka change. Gagamitin lang natin yon kapag blurry na yung image. Okay? Kapag blurry na yung image. Sorry po, pinapaayos na ito, bro. Ginagamit lang po natin yung ganong scenario or ganong pag-edit or ganong pag-chef ng frames kapag medyo may kahirapan na yung image. Yung bilog na building, sir, sa 3 layers, meron din ba? Oo, meron din naman yun. Nakakukuha yun, mga bilog. Hindi naman problema yung mga bilog na yan. Anong hirap? Pareho lang yun. Isipin nyo lang kasi yung kapag iniisip nyo talaga mahirap talaga yan. Promise. Kapag iisipin nyo talaga mahirap talaga yan. Pero kapag isipin nyo na naglalaro lang kayo, madali lang yan. Easy lang yan. Okay? Easy lang yan. Wala na pala akong pera. Open tayo bagong ID. Wait. Nagka-crash na yung lahat ng IDs kayo. 2 na yun. Itong pangatlo. 3D 07. Tanda ko. Magkakaroon ako ng stock issues nito eh. 07. 08. Ito, 08 gamitin natin. Parang sinasabi nyo na mahirap maging isang Kavin. Wala po. Sorry kung wala. Kasi hindi ko rin naman kasalanan na wala kayo kanina. Okay? Nagbigay tayo ng oras na alas 3:40. So, kung wala kayo kanina, so sorry. Okay. Puro na-crash yung aking IDs. As you can see. Parang ayaw akong papula. Last map na lang po. Last map na lang. Please lang. Please. 80 naman tayo. Para ito, laman, lahat ng ID ko may laman na. Kumagat ka naman, please lang. Ayun, nag-download. Sana mga 101 layers, no? Para mas madali. Explain. Oh, yan. Residential. Diba? Ito yung hinahanap mo, Mandrix. Diba? Yan. So, ito, sa mapa na to, as you can see, ilang layers yung magagawa natin dito? Sa tingin nyo? 4. Diba? 4. So, yung unang gagawin natin is isa. Gagawa muna tayo isang layer, syempre, para sa base or sa roof ng label. Or sa roof ng map, bahay. Ang hirap i-align. Pagkatapos, ika-cut natin to in between. Kasi, different house yan. Diba? Okay. So, medyo pangit yung frame natin. Parang flat, parang turtle. So, lilipat tayo sa ibang frames. Hanap tayo dito na mas maganda. Yung medyo tilt. Okay, wala siyang frame. Isa lang yung frame niya. So, wala tayong choice. Diba? So, select na lang natin to. Then, drag as 3D. And then, punta tayo dito. Select this building. Buhatin natin. I-match natin. Tapos, from there, i-label natin to. So, pero dahil flat siya, gagawin ko naman siya, dito ako magkukuha sa taas. Sa label mismo ako didikit.
Okay, diskarte na lang to kasi kapag mamaya pipilit ko talaga siya na hanapin yung layers niya, mahihirapan ako. So sa top na ako nag-connect. Pagkatapos ko mag-connect sa top, just select, long press Alt, and then from there, adjust natin. And then as you can see, perfectly matched. Right? So lipat tayo dito sa kabila. Same procedure. Mag-snap tayo sa label lang mismo. Tapos label natin yung outline. And then, select that label, long press Alt. And then, i-match natin. And then, that would be great. Select this part, click 4. Select this one, click 4 as well. Para mabalaman ng system na ibang bahay to. And then, at the same time, ibang bahay din to. Okay? So now, pasa ko na to. 1 out of 1 lang eh. So hopefully, hindi siya mag-crash. Hopefully, makapull pa ng isa. Para sa last discussion.